Breaking news mga kababayan, sospek sa pagpaslang sa political vlogger na si Mima Alicia, huli na! Matibay na ang ebidensya. Yan ang siniguro ng PNP laban sa dalawang sospek na itinuturong responsable sa pagpaslang sa political vlogger na si Alicia Lipata o mas kilala sa tawag na Mima Alicia. Naniniwala umano ang kapulisan na posibleng sindikato ang nasa likod ng pamamaril sa kanya. Ayon sa PNP, nakilala na umano nila ang dalawang sospek in less than 24 hours lamang mula nang mangyari ang insidente. Pero iniiwasan nilang ilabas ang pagkakilanlan at kinaroroonan ng mga ito para hindi maapektuhan ang ginagawang operasyon. At habang ginagawa namin ang ulat na ito, lumabas sa website ng GMA News na naaresto na ang tinutukoy na dalawang salarin. Sinampahan sila ng kasong murder, violation of Section 28 RA 1059 at violation of RA 9516. Na-recover sa dalawang sospek ang dalawang hand grenades, isang caliber 45 pistol at isang 9mm pistol. Inaasahan na sa mga susunod na oras ay maglalabas na ang PNP ng update hinggil sa mga nasabing salarin. Already arrested the two suspects in the killing of the blogger, yes, also known as Mima. So we've taken into custody alias MS, who is the gunman, and alias JA, the driver. So, cases that will be filed will be murder and of course violation of Section 38, 10591, as well as violation of RA 9516, which is explosive. Recovered from their possession 2 hand grenades, 1 caliber 45 pistol, and 1 caliber 9mm pistol. We believe that the caliber 45 pistol is the same firearm used in the killing of the blogger. Pero ayon sa mga pulis, isa daw sa mga salarin ni Lipata ay matagal nang may mga patong-patong na kasong kinakaharap. Sa ngayon, isinasailalim na sa masusing profiling ang dalawang sospek. Pinatotohanan din ng mga pulis na mayroon ng mga death threats sa biktima noon pa bago ito paslangin. Meron pong threat talaga sa kanya. And it was proven to be correct, di ba? Ito na nga may nangyari sa kanya. But we're still looking into kung ano yung threat na pinanggalingan. Sinubukan ding tanungin noon ang partner ni Lipata na si alias Nailboy na nagtamo rin ng tama ng bala ng araw na pinaslang ang vlogger. Pero tila blanco ito sa tunay na dahilan ng pagpaslang sa kanyang kasintahan. Gayunman, ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, nakabase daw sa South ang mga salarin at any minute ay pwede na silang arestuhin. Latest, nahuli na raw yung dalawa dito sa vlogger na si Mima Alicia, tama ho ba? Malapit na, identified na, and we are about to arrest them any minute now. Okay. So, alam niyo ho ba kung ano ito? Parte ba ng sindikato itong gumawa? Kasi medyo may chilling effect ho nga, binabanggit ko kanina, doon sa mga ibang vloggers. Oo. May connection sila sa isang crime group based in the South. Lumalabas sa investigasyon na posibleng inupahan ng mga sindikato ang dalawang salarin, pero patuloy pa rin niyang iniimbestigahan. Ang mga impormasyong meron ang mga pulis ay nakabatay lamang sa mga nakalap na detalye at sa umano'y mga koneksyon o grupo ng mga sospek. Hindi pa rin naman isinasara ng kapulisan ang pagiging anti-DDS at pro-BBM ng biktima bilang isa sa mga anggulong dapat nilang tingnan. Bagaman na-identify na ang mga killers, nakatutok ngayon ang kapulisan sa motibo kung bakit ito ginawa sa kanya. Hindi pa rin inaalis sa investigasyon ang motibo na posibleng may kinalaman sa personal na buhay ng biktima ang pangyayari. Kabilang na ang dati nitong relasyon at mga naunang kasong may kaugnayan sa kanyang dating partner na napabalitang may banta din sa kanya noon. Dahil dito, naging person of interest din ang dating karelasyon ni Lipata. Sinabi ng mga pulis na mahalagang masuri ang lahat ng posibleng motibo bago sila maglabas ng opisyal na konklusyon. Sinusuri na rin ng PNP ang kanyang mga vlog, mga naging pahayag at iba pang ebidensya.
Mahigpit din silang nakikipag-ugnayan sa kanyang pamilya upang matukoy ang tunay na katangian ng mga umano'y pagbabanta, kung ano ang pinanggagalingan ng mga pagbabantang ito at kung may kinalaman ba ito sa kanyang pagkakapaslang. Sa kabilang banda, siniguro din ng kapulisan ang kaligtasan ng pamilya ni Lipata habang gumugulong ang kanilang investigasyon. Hindi rin naiwasan ang paglabas ng iba't ibang mga haka-haka sa social media tungkol sa tunay na dahilan ng pagkakapaslang kay Lipata. Isa dito ang di umano'y onsehan daw sa pera, gaya ng nakalagay sa kumakalat na alleged text message ng biktima at ng isang personalidad. Kapansin-pansin sa text message na ito ang huling message na maliit lang ang kalookan, ako pa ang inyo. Gayunman, nagpayo ang PNP na huwag pangunahan ang investigasyon at maniwala lamang sa mga tamang sources. Hanggang sa ngayon, hindi pa beripikado ang mensahe o text message na ito. Meron ding nagsasabi na posibleng pinatahimik si Lipata dahil sa kanyang mga nalalaman, sa oposisyon man o sa administrasyon, gaya ng mga hindi beripikadong impormasyon na buong tapang niyang binabanggit sa kanyang mga videos. Ikaw ang may kagagawa ng lahat ng ito. Alam niyo kung bakit? Bakit nagkagano? Dahil sa 7 million firearms. 7 billion. Mali. 7 billion or 8 billion firearms. Sabi ni bakit pa natin kailangan ng budget? Eh may mga bago pa naman yung mga baril natin. Ayaw kasi ng korupsyon. Ayaw ng korupsyon. Mga minamahal, ayaw yan. Kasi kasi may 10% cut dun sa mga barel. Ngayon, dahil nagkaroon na sila ng hindi maayos na pagkakaintindihan, si unceremoniously tinanggal, sinibak, nanggigigil ako. Ayon sa pamilya ni Lipata, naulila nito ang kanyang 4 na taong gulang na anak. Sa ngayon ay bukas na sa publiko ang lamay ni Mima Alicia. Dumagsa ang kanyang mga supporters para magbigay ng respeto sa kanya. Ilan sa kanila ay nananawagan na sana'y sumuko na ang mga salarin. Marami rin ang nagsabi na mabuting tao si Alicia nang nabubuhay pa ito. Dumalo naman at nakiramay din ang ilang mga politiko sa bansa tulad ni na Senator Raffy Tulfo, dating Interior Secretary Benhur Abalos at dating Justice Secretary Larry Gadon. Meron ding mga kilalang kakampink at BBM vloggers. Nagpaabot sila ng pakikiramay sa pamilya at mga mahal sa buhay ng yumaong vlogger na nakilala sa kanyang pagiging matapang sa pagpapahayag ng kanyang mga paninindigan. Bumisita din si Senator Riza Ontiveros at sinabing kaisa siya sa pagtawag ng hustisya. Kasama niyang dumating sa lamay ang dating senador na si Antonio Trillanes IV. Dumating din ang tagapagsalita ng Malacanang na si Attorney Claire Castro na nagsabing hindi man sila personal na magkakilala ni Alicia ay tumatawag naman daw ito sa kanya. Bukod sa kanyang pakikiramay, ipinarating niya rin ang mensahe ng pakikiramay mula kay Pangulong Marcos at First Lady Liza Marcos. Ayon kay Castro, nang malaman daw ng First Lady ang nangyari kay Alicia, agad nitong tinanong kung paano sila makakatulong at sinabi nitong isasama si Mima Alicia sa kanyang mga dasal. Nung nalaman po ito, may First Lady. Sabi na po, ano pwede ate itulong? Sabi ko, ma'am, tinakayos na ko. Sabi na po, ito po, totoo po to, nasa message ko po to. Isasama niya to, si Mima sa kanyang mga dasal. Sabi po, First Lady. Yan po. Bagaman hindi nakadalo sa burol, nagpaabot na rin ng pasasalamat at pakikiramay kay Lipata si Senator Francis Pangilinan. Ayon sa senador, malaki ang pasasalamat ko sa kanya. Malaki ang ambag ng kanyang matapang at mahalagang boses sa aking kampanya noong 2025. Nanindigan siya kahit alam niyang hindi yun laging madali o popular. Hindi siya natakot magsalita, magtanong at manindigan sa tingin niyang tama. Ipinakita niya na buhay ang demokrasya sa mga ordinaryong Pilipino na handang makilahok, magpahayag ng saloobin at managot sa kinabukasan ng ating bansa. bukod sa mga kakamping at sa mga kaalyado ni Pangulong Bongbong Marcos, meron ding post sa social media na sinasabing 2 beses di umano
na sumubok na dumalaw daw si Senator Robin Padilla pero hindi daw siya pinapasok. Hindi pa kumpirmado kung totoo nga ang post na ito. Samantala, tumanggi namang magpa-interview ang mga kaanak ni Lipata sa media at hiniling na manatiling pribado na lang ang kanilang panig. Gayunman, nagpaabot ng pasasalamat ang kanyang ina dahil sa suportang ibinigay ni Pangulong Bongbong Marcos. Maraming salamat po, Presidente Bongbong Marcos, sa tulong mo po sa amin, lalo sa anak mo sa Congressman Sandro Marcos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pati yung mga tumulong po sa amin na mga vlogger po. Lalo na si Mike Servera. Hanggang probinsya, sagot po niya lahat. Wala po ang dinatis kahit dito. Maraming salamat po kayo po bago sa kanya. First lady, maraming tamang po. Salamat po sa mga vlogger po, tumulong po sa amin at sa mga senador. Sino pinakapoging vlogger? Siyempre, ikaw po sumaya. Sinagagwa po. Mabait po siya. Idol po si Puta. Mula sa Quezon City ay nakatakdang ilipat ang mga labi ni Lipata sa Leyte kung saan siya ililibing. Si Alicia Lipata ay miyembro ng pro-admin group na United Vloggers and Influencers of the Philippines at meron siyang mahigit na 300,000 subscribers sa YouTube. Kilala siya sa kanyang maaanghang na pananalita laban sa mga kalaban ng administrasyon, kaya naman hindi katakataka kung bakit may mga natutuwa rin sa kanyang pagkamatay. Karamihan sa kanila ay nagsabing panay pagmumura at akusasyon na walang batayan ang di umano'y mga sinasabi ni Lipata sa kanyang mga vlog. Mga pananalitang para naman sa kanyang mga taga-suporta ay isang uri ng freedom of speech at katapangan. Ano na naman tong kumakalat na balita? Lahat na lang pinarir mo! Mga minamahal, imagine nai-issue ka na sa pagnanakaw. Kaya ka nga nai-impeach. Nai-issue ka pa sa panggagancho, pagta-travel, gamit ang pondo ng bayan. Meron ka pang tinatawag na tokhang-tokhang. Ngayon, ano tong kumakalat na issue? Kaya ka pala pumupunta sa ibang bansa kasi bata? Uy, ang tanong ko, sino yung kabembangan mo kung totoo man tong balitang kumakalat na to? And totoo nga naman yung sinasabi, 'di ba? Na katawan mo, pipiliin mo kung ano yung gusto mo. Pero ito yung pinaka ginawa mo. Ginawa mo 'yan. Oo. Sinarapan ninyo yung mga gabi ng lagim. Tapos nung may nabuo na, anong kasalanan ng sanggol para mo? Tingnan niyo naman 'yan, oh. Kung totoo man, kung totoo. Kaya ka mayat-maya pumupunta ng ibang bansa? Kasi ka? Ito, gusto namin tong malaman. Totoo ba tong kumakalat na balitang to? Kasi ako, ayoko manira. Hindi ka naman sumasagot sa impeachment. Meaning, totoo ba yon? Silent means yes? Ngayon, gusto namin marinig dito. Totoo ba na ka ng bata? Totoo ba itong balita ng isang vlogger na kaya ka pumupunta sa ibang bansa kasi ka? Sinong lalaki ang tumira sa'yo? Sinong lalaki ang sa'yo? Talaga? Kinakahiya ka naming mga babae, nakakasuka ka. Mas malala ka pa sa o sa bagay, sabi mo nga ikaw yung presidente ng talaga nga namang pinanindigan mo. Well, see you. Yun lang. Naglabas naman ng mensahe si Attorney Reyes del Rosario bilang panawagan sa publiko na pairalin ang malasakit at respeto para sa pumanaw. Sa kanyang social media post, ikinalungkot ni Del Rosario ang mga komentong nangungutya at nanlilibak sa namayapang content creator. Anya, maraming hindi nakakaalam sa tunay na kalagayan o buhay ni Mima Alicia sa personal at sa malaking responsibilidad na kanyang pinapasan para sa kanyang pamilya. Ayon sa abogado, si Lipata ay breadwinner ng buong pamilya, may 4 na kapatid na pinag-aaral at may isang 4 na taong gulang na anak. Kabilang sa mga personalidad na hindi natutuwa sa mga ginagawa ni Mima Alicia ay ang vlogger na si Maharlika. Ayon sa kanya, hindi daw matatawag na freedom of speech ang pamamaraang ginagawa ni Mima Alicia sa kanyang mga vlogs.
Bumuo ng Special Task Force ang PNP para imbestigahan ang pamamaril sa pro-Marcos vlogger na si Mima Alicia. Anong naidulot niya sa bayan ng Pilipino? Puro kasinungalingan. Task force? Pero ang flood control, walang task force? Nakita niyo? Sino siya? Yun yung nakakagalit kasi gagastusan pa ng taong bayan. Sino itong babaeng ito na wala nang ginawa kung di atakihin ang lahat dahil yun yung utos na diba? Kaya deserve niya talaga na pumunta sa diba? Pa-task force pa kayong hayop kayo, anong na-contribute nito? Yung ipagtanggol ang amo niyang diba? Dating nang lilimahid. Wala namang engagement. Okay? Nung mga panahon na yon, bilang yumaman, yung mga kasama niya, mga kaskapwa niya ng demonyo, mga halimaw. Right? Pero ang flood control na kasulukuyan, ang Bulacan ay patuloy na, ang tubig ay hindi bumabaha. Hindi lang ginawa na task force ang gobyerno. Ang ginawa yung ICI. Dito sa kanilang mga comment, na ito daw yung namatay ay in-exercise lang yung freedom of speech niya. Okay? Hindi freedom of speech ang magpakalat ng kasinungalingan na si Inday Sara ay si Maharlika ay gumurgur ng tao. Hindi yan freedom of speech. Magkaiba yan. Diba? Hindi freedom of speech ang ginagawa niya. Freedom, yes, Barkadan forever. Kalayaan, freedom of fake news. Puro pagbababoy, ang dami pala niya. Wala siyang ginawa kundi atakin. Kaya deserve niyang magurgur. At baka kayo, yung mga nag-uunsihan, nag-uunsihan kasi kayo mga yawa kayo eh. Masyado kayong halimaw sa pera ng bayan. Diba? Nahuhuli kayo sa mga group chat ninyo. Pinupunduhan kayo. Kaya kayo mismo, dahil mga swapang kayo, mga bayad ang kaluluwa nyo, nagugurguran kayo at I'm happy, go. Clap, clap, clap. Magurguran kayo. Para naman nakabayad kayo sa mga utang na ginawa ninyo sa Pilipino. Political differences aside, the loss of life deserves respect. Ba't namin i-respeto yung, yun, kahit na buhay niya kulang sa lahat ng sinira niyang, sino-sino mga sinira niya. Respect? Respect begets respect. Kayo, nangingi kayo ng respeto. Binaboy niyo si Peradi, binaboy niyo ako, binaboy niyo si Inday Sara, binaboy niyo kay NC, binaboy niyo ang KOJC. Ngayon, gusto niyo ng respeto? So ngayon, ako papalakpak. Congratulations. Okay? Doon sa namatay. You deserve it. Maraming salamat sa panonood mo. Kung nagustuhan mo ang video, pakipindot naman ang like at subscribe. Libre lang po yan, walang hidden charges. At para lagi kang updated, i-click mo na agad itong kasunod na video sa screen. Kita-kits tayo do. God bless!